Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po namin kayong binabati ng magandang araw. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong topic na ang pagtuturo sa mga alagad sa unang bahagi. Atin po munang babati ng mga pangalang ito, kagaya po ng ating nakagawian. Number 1, Nanette Banyas, Rowena Canigos ng Bulan, Sursugon, Aida Almasco, Rosan Elcano ng Valenzuela, Lily Tolentino ng Mindoro, si Melvin Lastima ng Tansa, Cavite, si Leonardo Padriquela po ng Lipa Adventist Academy at ang kanyang pamilya, Rolando Luna ng Milan, Italy, si Rico Garland, Bong Abner Apolinario, Edna Colendres, Almar Elorde, Marlon Magsayo ng Makati, Cesar Alvarez, si Rio Sigesa, Aris Pak, si Jasmine Vargas ng Hong Kong, Bern Ronda ng Maricondon, Cavite, si Ruth Antonio, si Edgar Casihan, Rebecca Garcia, Artemio Embreo ng Rosario, Batangas, Romel Serra, si Loida Filipina po ng Europe, Maria Bacan, Charlie Matic ng Isabang, Tayabas, Quezon, at si Diosdado Malaca. Sa mga kaibigan po natin, mga subscribers po na hindi po natin nabanggit ang pangalan, kami pong lahat ay bumabati sa inyo. Narito na po tayo sa ating binanggit na topic kanina, ang pagtuturo sa mga alagad, unang bahagi. At tayo po muna hihingi muli ng bendisyon ng ating Panginoon. O mapagpalang Panginoon, sa hapon po ito, kami po muli papasalamat sa inyo po kabutihan at pagpapala sa amin. Muli na naman po kaming mag-uusap-usap para sa inyong banal na salita sa aming topic ngayon. Dito po sa Solid Rock Ministry, patuloy po na kaming tulungan. Saan po ang aming mga isipan? Ikaw po ang magturo sa amin upang lalo pa po namin maunawaan ang mga banal na salita. Inyo pong bendisyon, pagkapatawad na aming mga kasalanan na aming pumakamtan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatan sa kaluming ngayon ay makikita natin sa Marcos 8:34. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila ay sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sa unang kalahati ng aklat ni Marcos, kanyang sinikap na ipakilala kung sino si Kristo, ang Mesiyas. Sa puntong ito, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa mga tao at sa kanilang mga alagad, at si Pedro ay sumagot na ikaw ang Mesiyas. Sa puntong ito sa Marcos 8:10 ay kanyang inihayag kung papaano at kung saan patungo ang kanyang pagiging Mesiyas, ang cross. Mula rito ay kanyang ipinahayag kung ano ang pagiging disipulo at ano ang mga bagay na kanilang marapat na iwanan. Ang turo at aral na ito ay napakahalaga hanggang sa ating kapanahunan. Ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagpapagaling sa dalawang bulag. Sa Kapitulo 8 at sa Kapitulo 10, dito ay tinuturo ng kahalagahan ng pagkakilala kay Kristo bilang nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang bayan, at dito ipinakikilala rin ang kahalagahan ng kagandahan sundin ang kanyang halimbawa bilang kanyang mga alagad. Narito po ang mga tanong na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1, bakit kinailangan ng dalawang paghipo ni Kristo sa bulag bago siya tuluyang gumaling? Anong aral ang itinuturo nito? Number 2, ano ang napakahalagang aral ang itinuturo ni Kristo tungkol sa pagliligtas? Number 3, katanungan po, ano namang napakahalagang aral ang itinuturo ng karanasan ng tatlong alagad sa mataas na bundok at ang kwento tungkol sa di mapalabas na masamang espiritu ng mga alagad? Pang-4, ano ba ang pinakamalaking suliranin ng tao sa harap ng Diyos? At ang pang-5 po nating katanungan, ano ba ang itinuturo ni Kristo tungkol sa kasalanan at kamatayan? At balikan po natin ang question number 1. Bakit kinailangan ng dalawang paghipo ni Kristo sa bulag bago sa tuluyang gumaling?
Anong aral ang itinuturo nito? Sige po, atin pong titingnan dyan sa Marcos 8:22 hanggang 30. Ano po ba talaga ang sinasabi? At nagsidating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya isang lalaking bulag at ipinamanhik. Pinamanhik sa kanya na sa hipuin at hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon at nang maluraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, nakakakita ka ba ng anuman? At siya tumingalap, nagsabi, nakakakita ako ng mga tao sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakat. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya at siya tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya sa kanyang tahanan na sinasabi, huwag kang pumasok kahit sa nayon. At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinabi sa kanila, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sinaysay nila sa kanila na sinasabi si Juan Bautista at ang iba si Elias, datapot ang iba isa sa mga propeta. At itinanong niya sila, datapot anong sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. So, dito po ay itinatanong, sino ba talaga ang Panginoon? Subalit, napakahirap na maunawaan maging ng mga alagad kung sino mga ba talaga ang ating Panginoon. So, yung karanasan ng bulag ay isang paglalarawan na kinakailangan ng second chance. Ano po? O dalawang ulit na pagpapahayag ng Panginoon. Kaya nga matapos ng ating Panginoon mamatay, mabuhay na maguli, siya'y nanatili pa ng 40 araw upang tiyakin at maunawaan ng mga alagad na siya talaga ang Kristo. Ano po? So, yung karanasan pong yun ay nagpapahayag na talagang hindi madali ang ipakilala ang ating Panginoon. Hindi madali na dalahin ang Ebanghelyo. So dito ay kinakailangan na talagang pagsisikapan nating mabuti na madala ang Ebanghelyo at kinakailangan dito ang ating patience. Ano po? Sapagkat hindi po madali na ang tao ay gumaling sa pagkabulag sa katotohanan. Ayan po, at ngayon naman po sa ating pangalawang katanungan, ano ang napakahalagang aral ang itinuturo ni Kristo tungkol sa pagliligtas? Ayan, tingnan naman po natin dyan sa talatang 31 hanggang 38, ano ba ang sinasabi? At siya nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangan magbata ng maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang panalitang ito at sinama siya ni Pedro at pinasimulang siya pagwikaan. Datapot pag-iingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila sinabi, kung ang sino mong tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas sa Sapagkat ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa akin mong salita sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikahihiya na naman siya na anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. So, napakaliwanag po na siya sabi ng banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya nga kung nagnanais ang ating Panginoon na iligtas ang sangkatauhan, kinakailangan niyang mamatay. Datapot ito hindi naunawa ng kanyang mga alagad, kaya si Pedro ay pinagwikaan ng ating Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hadlang ka sa aking daan. Sapagkat ang iniisip mo ay ang mga bagay ng tao, hindi ang bagay ng Diyos.
Maliwanag po sa banal na kasulatan na magmula pa sa pasimula, yung mga paghahandog ng mga kordero, paghahandog ng kambing, paghahandog ng iba't ibang hayop para sa kasalanan ay nagpapahayag na kung kinakailangang tubusin ang mga kasalanan, ay kinakailangang mayroong mamatay bilang kahalili niya. Yan po ang maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya kinakailangan ng ating Panginoon ay mamatay doon sa krus. At bilang mga alagad, kinakailangan tayo'y handa rin na gawin ang lahat alang-alang sa buhay at kaligtasan. Sapagkat anong mapapakinabang kung tayo'y mabuhay ngayon at pagkatapos tayo'y mabulid sa impyerno. Di po ba? So napakahalaga po na talagang gagawin natin ang lahat. Kagaya ng ating Panginoon, ginawa niya ang lahat na marapat gawin alang-alang sa ating kaligtasan. So napakahalaga po rito. Talagang wala po kasing ibang paraan sapagkat ang kabayaran kasalanan, kamatayan. Kaya kinakailangan ating Panginoon ay mamatay. At tayo noon bilang mga lagad at magdadala ng pabalitang ito, kinakailangan tayo'y handa na ibigay natin ang ating the best. Lahat sa ating buhay, alang-alang sa buhay at kaligtasan ng ating kapwa. At ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, ano na ang napakahalagang aral na tinuturo ng karanasan ng tatlong alagad sa mataas na bundok at ang kwento tungkol sa di mapalabas na masamang espiritu ng mga alagad? Kung ating pong babasahin dyan sa buong kapitulo ng 9, suwalit hindi na po natin gagawin sapagkat napakahaba nito at tayo'y matatagalan. Subalit kayo po naman ay mayroong mga banal na kasulatan sa inyong tahanan. So inyo na po lamang basahin. Maliwanag po ang sinasabi na yung tatlo na pinagsama ng Panginoon sapagkat siya nangako na mayroong hindi mamamatay hanggang sa kanilang makita ang kalwalhatian ng ating Panginoon. At pinakita nga doon sa kanyang tatlong alagad, si Pedro, si Juan at si Santiago. Nang ating Panginoon nagkaroon ng pagbabago nung sila'y naandun sa bundok. Nagliwanag ang kanyang mga damit. Nagkaroon ng malaking kalwalhatian at ang tinig na mula sa langit ay kanilang malinaw na narinig. Ito ang aking sinisintang anak, sa kanya kayo makinig. So mga minamahal, ang kalangitan nagpahayag sa tatlong mga alagad na ito na ang ating Panginoon, siya talaga ang Mesiyas, siya talaga ang Kristo. Kinakailangan kalimutan nila yung kanilang dating alam patungkol sa Kristo o sa Mesiyas. So makikita po natin dito ang kabutihan ng Diyos na talagang siniguro niya na maliwanag na maunawaan ng kanyang mga alagad na si Kristo, siya ang Mesiyas na ipinangako. Kaya nga marapat siyang panampalatayanan. At yun po ang napakahalaga na dahilan kung bakit yung natirang mga alagad hindi mapalabas yung masamang espiritu sapagkat marahil sila ay nagkaroon ng tiwala sa kanilang sarili. Dahilan doon sa kanilang mga naging karanasan na ng una. Subalit, kinakailangan maging maliwanag ng ating pagtitiwala ay tanging sa Panginoon lamang. So, sinasabi rito ng Panginoon, kinakailangan talaga natin ng maraming panalangin, mga pag-aayuno, upang ating maunawa, upang matanim ng malalim sa ating puso at isipan na tanging ang ating Panginoon, siya ang tagapagligtas, siya yung Mesiyas na ipinangako ng Diyos na matanggal ng panay. At ngayon naman po, ano ba ang pinakamalaking suliranin ng tao sa harap ng Diyos? Sige, atin naman basahin dyan sa Marcos 9, 30 hanggang 41. Ano ba ang sinasabi? Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng tao at siya ipapatayin nila at pagkapatay sa kanya, siya magbabangon muli pagkaraan ay 3 araw, ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito at nakatakot silang magsipagtanong sa kanya at sila'y nagsidating sa Capernaum. At nang siya nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan sapagkat hindi sila nagsisimik? Sapagkat sila ay nagtalo sa daan,
kung sino ang pinakadakila at sinaupo at tinawag ang 12, at sa kanila sinabi niya kung sino man ang ibig na maging una, ay siya'y mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at nilagay sa gitna nila at siya'y kanyang pinalong. At nasa kanila'y sinabi, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap, at ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang sa akin nagsugo. Sinabi sa aking Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng demonyo, at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa amin. Datapot sinabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay, makakapagsalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Pagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kay Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. So, dito po ay nagtatanong sila, sino ba ang pinakadakila? Ito ang problema ng tao. Parating yung pagiging dakila. Kaya ang ating Panginoon, hindi nila maunawaan sapagkat iniisip nila, siya ay magiging hari, kaya nga siya ay maghahari at mamumuno. Ito ang problema sa tao. Parating tinitingnan yung pinakadakila. Sino ang may pinaka-the best na nagagawa? Datapwat sa harapan ng Diyos, hindi yung marami tayong nagagawa, kundi sa Kanyang harapan, kung gaano tayo nagmamahal sa Kanya at nagmamahal sa ating kapwa. Napakaliwanag po yan sa banal na kasulatan. Sa langit, ang mahalaga, ang pinakadakila, ay yung naging lingkod ng lahat. Yung nagmamahal sa lahat. Yan ang tunay na kadakilan. Hindi kung gaano karami ang iyong nabautiswan, gaano kagaling mangaral, gaano karaming mga posisyon ang iyong hinahawakan sa iglesia. Ang mahalaga sa Panginoon, gaano ka nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa iyong kapwa. Sapagkat ang pagmamahal sa Diyos makikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Sapagkat sabi nga ni Juan, imposible na ibigin natin ang Diyos at kasuklaman natin ang ating kapwa. So, makikita po ang tunay na dakila sa harapan ng Diyos, yung umiibig sa Kanya ng damos sa pamagitan ng pag-ibig sa Kanyang kapwa. Tayo po yung nasa huli na nating katanungan. Ano ba ang tinuturo ni Kristo tungkol sa kasalanan at kamatayan? Sige, tingnan po natin dyan sa talatang 42 hanggang 50. At ang sino mang magbigay ng ikatikisod sa maliliit na ito, na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ng kanyang leeg na isang malaking gilingang bato at sa idulig sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo, at mabuti pa sa iyong pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa dalawang kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyong pumasok ang pilay sa buhay, kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo ay makapagpatisod sa iyo, dukitin mo, mabuti pa sa iyong pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kung mabubulid sa impyerno. Na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa ay aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti pa ang asin. Datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. So dito po ay idinidiin ng Panginoon ang bigat at tindi ng kasalanan. So kung ano ang bahagi ng ating katawan ng wikaryan na siyang nagiging dahilan upang tayo ay magkasala, mas mabuti pang putulin ito ang wika ng Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, kinakailangan maging matanim sa ating puso't isipan na ang paggawa ng kasalanan ay isang napakabigat na bagay sapagkat mayroong langit na dapat tayong mapasok at may impyerno na dapat nating iwasan. At doon sa impyerno, ito po ay dapat nating maunawa ang mabuti.
ang sinasabi, ang apoy ay hindi mamamatay. Datapot kapag binasa po ninyo sa English, ang wika, never shall be quenched. Ibig sabihin, hindi papatayin. Yung apoy ay magpapatuloy, hindi siya papatayin. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito titigil. Hindi nga lang patitigilin. Abo? At yun namang uod na sabi, ang uod hindi na mamatay, hindi naman po sinabing hindi papatayin. Abo? So, dapat maging maliwanag ito sa atin. Kasi yung iba ang iniisip ay yung apoy ng impyerno ay tuloy-tuloy forever and ever and ever and ever. Hindi po ganun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang sinasabi po riyan, it shall never be quenched. Hindi ito papatayin. At hindi rin kusang mamamatay hanggat mayroong marapat na masunog. Ito po ay binigyang halimbawa yung Sodoma at Gomora. Iyon po ang apoy na walang hanggan. Hindi tumigil hanggat hindi nauubos yung marapat na sunugin. Subalit ngayon, yung Sodoma at Gomora, iyon na ngayon yung Dead Sea. Talagang makita niyo na ito'y lumalim kaysa sa dagat sapagkat ito po ay lubusang nasunog, lubusang natupok. Kagaya rin po ng nangyari nung sunugin ang templo sa Jerusalem noong 70 AD. Sinikap na patayin yung apoy, binuhusan ng tubig. But the more na binubuhusan ng tubig, the more na lumalakas ang pagliyap. So yun po ang tinutukoy na apoy na walang hanggan. Hindi papatayin, hindi rin kusang mamamatay hanggat hindi nauubos ang mga bagay na marapat na masunog. Datapwat titigil ito sapagkat ang wika nga sa Malakias, yung mga makasalanan, sila'y magiging abo. So alam po natin na kapag kaabo na, hindi na maaring lingasan pa yan sapagkat abo na. Diba? So sana po maging maliwanag ito sa ating lahat. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, si Kristo ay naparito ayon sa sinasabi ng kasulatan, hindi ayon sa kung ano ang inaasahan ng karamihan. Number 2, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya kung ibig mong makapagligtas, dapat ay handa kang mamatay. Number 3, si Kristo ang bugtong na anak ng Diyos, kaya't marapat na sampalatayanan. Number 4, sino ang pinakadakila? Yan ang suliranin lagi ng tao. Subalit sa Diyos, ang pinakadakila ay ang may dakilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Panglima, ang kasalanan ay marapat pisuklaman at iwasan, sapagkat may impyernong dapat iwasan at may langit na dapat kahantungan. So sana po muling nakatulong ito ang ating pag-aaral na ito. Huwag po natin kaligtaan, i-like, i-share natin sa ating mga kaibigan. Tayo po sama-sama manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa pag-ibig ng aming Panginoon na naging handang ibigay ang kanyang buhay sapagkat kamatayan lamang ang kabayaran ng kasalanan. At dahilan diyan, kanyang ibinigay ang kanyang sariling buhay upang kami ay mabuhay. Ipagpatawad po nawa ang banal at na aming pagkukulang at pagkakasala at patuloy nawa na pagkalubang kami ng iba yung pag-ibig na gaya ng iyong pag-ibig na aming gawin ang lahat ng aming magagawa at mga kayanan alang-alang sa ikaligtas ng mas nakararami. Ipagpatawad po ang aming pagpapabaya sa aming mga tungkulin. Sana po ang pagpapala ng kalangitan ay iyong patuloy na pakamtan sa bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, maraming salamat po uli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang ito. Huwag pong kaligtaan, i-share natin sa iba. God bless po sa atin.